Mga bagay na maaari mong makuha kapag nagwo-walking ka. Yo, what's up mga bossing, mga madam, magandang gabi. So, katatapos lang mag-walking kanina. Ngayon, nandito tayo sa shop. Tapusin ko lang tong slides na Kobe. Sobrang ganda nito, sobrang lambot sa paa. Finishing na lang natin, nalinis na to. So, meron lang tayong pag-uusapan ng mga bagay na na-realize ko kanina nung ako po ay nagwo-walking. So, meron lang po tayong tatlong bagay na pag-uusapan na benefits pala ng pagwo-walking na hindi ko na-realize na benefits pala siya. Na-realize ko lang siya nung nasa journey na ako ng paglalakad ko. So, initially kasi, ang aking target po, nung ako po ay nagwo-walking, magpaliit lamang po ng tiyan. Kasi medyo malaki po yung tiyan ko para po sa katawan ko. Yung katawan ko po sa upper at yung lower, medyo okay naman po tayo at hindi naman po natin target na magpalaki ng katawan. So, hindi lang po proportion yung tiyan. So, yun po yung target natin. Pero, eventually, meron po tayong mga nirealize na benefits din pala na hindi ko alam na nakukuha ko pala yun sa paglalakad. So, una po doon, yung po yung pag-iwas sa temptation ng pagkain. So, although may kinalaman siya sa health benefits din, health benefits din siya, pero kasi, ang gusto ko lamang po ipunto dito ay yung pong pag-iwas po natin sa temptation ng pagkain kapag nasa walking, mas mataas po kasi yung ating pagtanggi, yung level ng pag-resist natin dun sa temptation, mas mataas at mas malaki po yung chance na pagtanggi. Kasi po, pag nagwo-walking po, kagaya ko, nadadaan po ako dun sa mga ihawan, so yung usok, nadadaan po ako sa parisan, so yung amoy ng pagkain ay para kang hinihila yung pagkain na, oh, wag ka na maglakad, dito ka na lang, kumain ka na lang, so mas masarap dito kaysa maglakad, nakakapagod dyan dito, mas masarap dito. So nandoon, kaso since nasa momentum ka na paglalakad mo, so mas malakas yung loob mo na tumanggi, na hindi, naglalakad nga ako tapos kakain ako ng ganyan. So nandoon yung mas malaki yung chance na tumanggi tayo dun sa mga temptation ng pagkain. Ang punto ko lamang po is kung dadalasan natin at masanay yung katawan natin dun sa pag-walking at mas masanay tayo dun sa pagtanggi doon sa temptation ng hindi healthy na pagkain, mas malaki po yung chance na may iwasan na natin to along the way. Kasi nga, mas sanay na yung katawan natin tumanggi doon sa mga bagay na hindi po healthy, sa mga pagkain po na hindi healthy. Pangalawa po na bagay na na-realize ko, although medyo common din naman siya, pero kasi since initially po, ang target ko is yung chan lang, na-realize ko na nakakatanggal din pala ng stress talaga yung paglalakad. So parang bawat lakad mo, natatagtag yung katawan mo, natatagtag yung utak mo, yung stress mo, ng pagod mo na maghapon, parang nalalaglag at naiiwanan dun sa kalsadang nilalakaran mo. So parang gumagaan yung pakiramdam mo, nawawala yung mga bagay na iniisip mo, so, malaking tulong yung paglalakad para po doon sa state of mind natin, yung ating pong stress management. So, ang laking bagay ng paglalakad po para sa akin, para po doon sa stress management ko. So, yun po yung pangalawang bagay. So, yung pangatlo po, yung pangalawa po ay tungkol po doon sa pagtanggal ng stress, yung mawala yung stress sa isip, sa katawan mo. So, yung pong pangatlo ay ito naman po yung pagpasok ng mga panibagong idea. Since nawalan po ng space yung utak mo dahil nawala yung stress, malaki po yung chance na mayroong papasok na panibagong magandang idea. Since fresh po yung katawan mo, fresh po yung isip mo dahil na-unload yung stress, yung mga problemang iniisip, malaki yung chance na ikaw po ay makakaisip ng mga panibagong idea na makakatulong po sa iyo. It's either sa trabaho, sa negosyo, o sa personal na buhay, sa mga personal problem mo. Meron pong mga papasok na bagong idea at meron pong something sa paglalakad na parang kahit wala kang kasama, parang merong boses na bumubulong sa tabi mo ng mga panibagong idea na ito yung gawin mo, baka pwedeng ganito yung gawin mo. So hindi ko po alam, hindi ko may paliwanag na merong ganong pakiramdam na parang may kumakausap sa iyo para magbukas ng panibagong idea sa isip mo at mapapasabi ka na lang na oo nga no, oo nga no, parang gano'n, oo nga, pwede. So pupunta ka na lang sa cellphone mo, magno-note ka, yung mga bagay na naisip mo, so yun, malaking bagay po yung walking. So pagdating mo ng kung saan ka man magtatapos ng paglalakad, yung pag-cool down ng katawan mo, parang nasa iyo yung victory Yung victory mo na overcome mo yung temptation ng pagkain. Pangalawa, yung matanggal mo yung stress mo sa katawan. Yung pangatlo, yung mga baon mong panibagong idea na pag binalikan mo yung note mo, ay, oo nga no, ganda nito. Parang nandoon kasi yung gigil
nandoon yung gigil na simulan yung mga bagay na naisip mo nung ikaw ay naglalakad eh. Parang gusto mo kinabukasan, simulan na kagad. Gusto mo mamaya, hanapin mo na kagad kung ano yung mga bagay na pwede mong gamitin para masimulan mo yung bagay na yun. So parang ang ganda ng result, hindi lang yung initial na target na pagpapalit ng tiyan yung nakuha mo, kundi nakuha mo mismo yung satisfaction sa katawan. Hindi sa physical, kundi yung pag-iisip, yung mental mo, yung emotional mo. So parang overall, ang ganda ng impact nung paglalakad. So ini-encourage ko po kayo na maaari ay maglaan po tayo ng oras para po dun sa paglalakad. Para po matanggal yung stress, makapag-isip ng mga bagong bagay para po sa sarili, at para po matulungan po tayo makaiwas sa temptation pagdating po sa mga bawal na pagkain. So kayo po, kung meron po kayong mga gustong i-share na mga na-realize nyo ring learnings ninyo na hindi sinasadya sa journey nyo na paglalakad o pagja-jogging, ay maaari nyo pong sabihin sa comment section para po makatulong po sa ibang makakabasa. So yun lamang po, sana po ay meron po tayong ibahagi kahit paano para po sa inyo. So hanggang sa muli po, kita-kits po tayo sa susunod na video.